Magandang gabi po. Nakakaasar. Yung inyong presidente ay hindi alam ang ginagawa. Dagdagan pa ng mga tao niya, wala ring alam kung anong gagawin. Hindi nila alam kung paano rumispondi o maghanda kung may parating na bagyo. Ganun po ang nangyayari sa ating mga Pilipino. Meron tayong presidente na bobo. Meron din siya mga tao na kinuha mga bobo rin. Akalain mo bakit ko ba nasabing bobo? Bakit lang ga? Humingi ng sorry sa mga Cebuano. At hindi niya napaghandaan. Ang napaghandaan daw niya ay sa dagat. Sa dagat daw niya, akala niya storm surge. Sa dagat ang baha magagaling. Yung pala sa bundok. You see? You have a president who is incompetent. He has so many lieutenants. Tawagin mo lieutenants sa mga tao niya. Si Vince Dizon, hindi naman civil engineer. Si Rex Gatchalian, pera-pera lang naman hinahanap niyan. Siya umaasikaso sa DSWD. Tapos yung isa sa health niya. Ay, anak ng wete. BBM, una, kulang ka sa common sense. Pangalawa, wala kang technical capability. Ang mga tao mo kinukuha para mag-assist sa iyo. Ang nilagay mo sa DSWD, hindi nga engineer yan. Akalain mo, tingnan mo ito, Vince Dizon, kung gaano ka incompetent. 1 week before, alam mo na may bagyo na darating. Alam mo na may tino na bagyo na darating. 3 days before, alam mo na may bagyo at alam mo kung saan dadaan, pupunta ang bagyo. Kung ako kasi engineer ako, ipacheck ko agad, alam nyo na may problema na nga lahat ng flood control projects. Nung pumasok at daming problema. Dapat inuna mo, imbis na inuna mong Bulacan, kasi gusto nyo tirahin sila ni Chis Escudero, sila ni Jinggoy, sila ni Joel, sino pang iba dyan. Dapat doon kayo nag-inspection sa mga flood control projects sa lugar kung saan dadapo ang bagyo. Alam nyo na nasa Cebu pupunta ang bagyo. Hindi nyo chinek, kaya tuloy, maraming namatay. Mabot na mahigit 200 ang patay. Ang pagkamatay nila, Brother Nonoy, Dennis Kausing, ay dahil nalunod sila sa baha. Ang kagaya pinakamaraming patay ay doon sa bayan ng Liloan, Cebu. Bakit? Kasi po, yung mahaba, mahigit 100 kilometro, na ilog, na Kotkot River kung tawagin, nang gagaling pa sa bundok ng Cebu, sa gitna, bababa ang tubig. Ang haba ng runoff niya. Nagtipon sa itaas at biglang buhos. Kaya pagdating sa bayan ng Liloan, ang dami ang namatay. Mataas pa sa mga bahay ang mga tubig. Saan ka pa mabakakita dyan? Kung in-inspection mo yan, inuna mo yan, Vince Dizon, Mr. Marcos, kung in-inspection mo lamang yan, dyan nyo nakita nyo na kagad ang ginawang katarantaduhan ni Congressman Joke Prasco at saka mga engineer dyan sa DPWH. Bakit po? Ang ginawa nila, yung Kotkot River ay ginawan pa nila ng panibagong daluyan ng tubig, panibagong river. Dating ilog, ilang taon na yan dinadaanan ng tubig, hindi bumabaha. Ngayon, ginawa nyo, hinarangan ninyo. Ginawa nyo ng tinatawag na dike-dike. Para lamang may proyekto kayo. Ginawa nyo na gumawa kayo ng ilog. Matindi. Tapos, ang matindi pa sa lahat,
nagpaparty pa kayo sa Malacanang habang ang bagyong Tino ay rumaragasa sa Visayas. Nag-landing ito sa Southern Leyte, tumuloy-tuloy sa Cebu, pumunta sa Negros, papunta sa Panay Island at umakyat sa El Nido. Grabe. Incompetent president. Tapos, ang matindi pa, may report na yung 6 na Air Force na official natin ay patay lahat sa pagre-rescue. Bakit? Ang ginagamit na helicopter langga ay sira-sira, kaya na-crash. Putangin na naman. Nagagaling pa sa surplus. Grabe kayo. Bakit kayo nag-ano ng mga helicopter ng mga... Ay, dapat yan, pinapaayos na sa manufacturer every year. Walang kakayahan ang ating mga airman mechanics para ibalik mo sa original mga yan. Ang tanging pwede lang mag-asikaso niyan ang gumawa ng helicopter na yan. Magkano isang helicopter? Bilyon-bilyon ang halaga. Sabihin mo, 10 million dollars ang isang helicopter. Winasak mo lang, hindi mo pinaayos muna. Ibig sabihin po, wala kayong ibang helicopter na magagamit. O, tingnan mo. Tingnan mo yung pag-amin. Ipe-play ko ang pag-aamin ni Bongbong Marcos. Na wala siyang alam. Sabi niya, ang alam, akala, namatay ng lahat ng tao. Sa maling akala. Akala ko, doon lamang sa mga dagat ang delikado. Yung pala nanggaling pa sa bundok ang mga baha. O ito, pakinggan nyo ang inyong presidente na bubo. Para bangag lang kasing iniisip eh. Oh. Tingnan, pakinggan natin. Yan ang mga tao niya. Puro mga bubo tao mo. Ayan, bubo na DPWH Secretary. Ano pang gagawin mo? Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Ngayon mo lang nalaman na galing sa baha ang naging damage. Hindi galing sa dagat. Masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. Patuloy naman ang... Ngayon, bakit ganon? Ngayon mo lang nalaman. Yung mga sekretary mo dyan sa likod mo. Ayan, sino ba isa? Kalimutan ang pangalan na ito. Ay. Tulong kasi meron tayo mga i-relocate. Kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay. Oy, alam mo na pala na nasa no-build zone? Bakit nung una pa lang, wala pala ibang bagyo, hindi mo ginawa ng paraan na mailipat sila? Tanggalin sila sa no-build zone. Ibig sabihin ng no-build zone, bawal tayuan ng bahay kasi daanan ng baha yun. Doon sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon pa kayo, gumalaw. Nagparty-party kasi kayo dyan sa Malacanang. Nagdadabangag-bangag party list kayo dyan. Party. Kasama dyan si Lisa Araneta Marcos. Nung kasagsagan ng bumabayo ang Tino, kayo naman bumabagyo ang
ang cocaine party dyan. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para dun sa hindi pa Ayan naman na temporary shelter. O, yung pangako mo na tag 5,000, taga 10,000. 5,000 sa partially damaged na mga bahay. 10,000 sa mga nagiba ng mga bahay. Hanggang ngayon pangako pa rin, hindi pa lang naibigay sa mga tao. Pauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila. Ang gawin mo, magbenta ka naman ng 20 pesos na bigas doon. Yung nasira nilang bahay. Nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na warning. Winawarningan mo bang local executives? Kung winarningan mo, di dapat sana walang namatay. Anong klase? Salita ka sa salita ng warning. Hindi naman salita warning. May padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas. Pero mag-ingat pa rin lahat. At hindi natin alam. Dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. As long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Yung mga roads were impassable, maraming obstruction. Pero ngayon na medyo maganda-ganda na yung kondisyon, nakabalik na yung mga tao nila, bibilis na yun. Ang sabi mo sa ating Pangulo, based on the data that we have, ang tansya ko, madidispatch na namin sa mga local government units yung mga karagdagang family food packs by the end of tomorrow night. Kung madadagdagan yun, maghuta na tayong mag-alala, meron pa rin kaming ready na mga supply. Napagkasunduan kanina sa meeting na talagang gagampanan naman sa mabilis na panahon ng mga local government units yung pag-distribute papunta. Tangina mo. Dapat, umpisa pa lang ng bagyo, nakalatag na mga food packs kung saan. Alam niyo naman kung saan pupunta bagyo eh. Bakit ngayon lang kayo magpapadala? Sa kamay ng mga constituents niya. Kasi yun ang kanilang noon. Pangalawa, nabanggit kanina ng ating Pangulo na atasan niya ang DSWD na pabilisin na rin yung papalit kay Win Gatchalian. Huwag niyo iboto to, kakampanya ko laban dito. Payouts ng mga financial assistance. Nabanggit niya halaga 5,000 and 10,000. 5,000 sa mga partially damaged, 10,000 sa mga totally damaged. Lagi niyo narinig sa amin na sa utos at direktiba ng ating Pangulo, 365 days a year, tuloy-tuloy. Tangina mo, 365 days a year. Dapat nauna pa kayo doon sa bagyo, namigay na kayo bago magkabagyo. Nilisan niyo ng mga tao away from the harm's way. Packing natin. Sa katunayan, right now, ang national stockpile natin is at 1.9 million family food packs spread across all the regions of the country. Bakit hindi kagad na ibigay? Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito, isa pa, inatupag po itong party-party ng Marines. Kaysa yung mag-asikaso sa mga kwan. Tingnan mo yung party-party ng Marine Celebration. Bakit kasi inunan nyo pa yan? Ngayon, alam mo na mali ka. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang kagaguhan ng DPWH sa bayan ng Liloan, Cebu. Akalain mo gagawa pa ng ilog para lang magkaroon ng flood control project? O tingnan mo. Hindi nyo ba nakita yan? Pakinggan yung vlog ko noong araw. Kailan ko pang vlog to? Na-vlog ko to noong September 7, 2025 pa. Pakinggan nyo. Ibuo natin explain. Para malalaman ninyo, mahigit 100 kilometers pa ang pinanggalingan ng bundok ng tubig na dumaan sa Kotkot River. Ito, umpisa natin siguro dito. Wala ko nakitang, ayan. Wala ako nakitang dahilan. Sinara nila yan dito. Ako ng Google Earth. At i-click
na 86,849,991.05. At kukunin ko yung lateral tsaka longitudinal coordinates. Bubuksan ko ngayon yung Google Earth. Ito po yung Google Earth. Ilagay ko na ngayon ang coordinates. At i-click, hanapin ngayon. Ito. Ito yung pula. Nakita na ninyo? Dali. Ipailip pa. Balik ko muna dun sa coordinates. Kasi hindi ko pa nailipat. So, napakita ko pala ngayon sa screen ninyo, sa screen natin, ay yung coordinates. Ngayon, magbubukas ako ng Google Earth. Ipakita ko. Kukupihin kong lateral at longitudinal na coordinates dyan at bubuksan ko ngayon ang Google Earth. Ito po yung Google Earth. Nakita nyo ba yung Google Earth? Yan ang Google Earth. So, ang Google Earth, parakin natin. So, yan ang Google Earth. Ilagay ko ngayon ang coordinates dito. At saka enter. Lalabas ngayon na may pula, yan yung coordinates kung saan eksakto ang proyekto. Palakihin natin ang proyekto. So, makita mo ngayon ang proyekto. Tingnan nyo maigi, yung may pula na yan. Yan. Palakihin pa natin. Yan. Pupunta tayo sa pula. Kung makita mo, pag pinalaki natin, yung may pula, yan ay ilog. Di ba? Yan. Ilog yan. Kutkut River. Yan. Ilog. Kutkut River. Yan. Diyan po sa Kutkut River ang baha na lampas ng halos 2 andanan ng bahay kaya maraming namatay. Kutkut River. Ang pinapakita ko dyan, yung ginawa na bagong ilog. Pero gumawa ng bagong ilog. Pero itong tanong ko sa inyo, pag nyo, ito yung dating bagong ilog. Yung bagong ilog yun dati, ang ilog na yun na green. Ito gumawa ng bagong ilog. Kaya nagkaapaw-apaw tubig dyan. Kaya natin ang ito ay dating tubig, dating Kutkut River. Yan ang dating Kutkut River. Yan. Ngayon, sa dating Kutkut River, ay sinara nila yan dito at gumawa sila ng bagong ilog. So, anong ibig palabasin? Makakatipid ba sila kung dito sila gagawa ng flood control project? Anong diferensya kung hindi sila gumawa? Alam mo, akalain mo, gumawa pa sila ng ilog, naghukay, nagdagdag gastos. Kaysa dito, yung dating ilog, wala silang problema kung dito sila maglalagay. At saka wala ako nakitang dahilan na lagyan dito ito. Bakit? Kung bumabaha na dito, dapat bago magkaroon ng revetment o dike, bakit dito sa ibang lugar parte ng ilog walang dike? Ibig po sabihin, hindi po nagbabaha at umaangat ang tubig. Ang ilog ay dito nanggaling. Dito nanggaling Kutkut River. Kutkut River. Maliit pa lang dito. Dito nanggaling yan. Yan. Angat. Yan. Saan ba nanggaling ang Kutkut River? Yun, galing sa yan, umiikot pa. 1 kilometro ng haba. Dito. Aba, 10 kilometro. Dito. 100 kilometers away. Dito. Yan, Dito. Tingnan natin kung saan ang galing Kutkut River. Dito, ang layo pinanggalingan dito pa sa Katikong Gym. Dito maliit siya.
Dito maliit siya. Dito lumiliit na. So, saan ang pinanggalingan? Kutkot River yan. Saan ang galing? Kutkot River. Kutkot River. Ang haba ng Kutkot River. Kutkot River. Kutkot River. Bundok na yan. Dito pumunta. Dito pa sa Casa de Peña. Kutkot River. Kutkot River. Kutkot River. Bundok na ng Cebu yan. Dito pa nanggaling Kutkot River. Nanggaling pa dito. So ito po ay Hazel Pepitos Coral. Nanggaling. So ibig sabihin mataas ito. Dito nanggaling. Kutkot River din ito. Saan ba pinanggaling ang Kutkot River? Kutkot River dito pa. Ito ng pinakamataas parte ng Cebu. Kutkot River yan. Ang haba ng Kutkot River. Cebu City. Nanggaling sa Cebu City. Yan. Cebu City na to. Yan ang Kutkot River. Tapos tingnan natin may clouds kasi. So dito nanggaling ang Kutkot River sa bundok na to na may Sirao Garden, Little Amsterdam. Yan po. So balik tayo dun sa Kutkot River. Dito ang Kutkot River. Yan. Nang dumating ang Kutkot River dito, imbes na didiretso dito, pinaliko nila dito. Gumawa sila ng Ibig sabihin, iyan po ang cause, hinarangan kasi yung imbes na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, naharangan. Kaya umagat ang tubig at daming namatay dyan. Ilog. Para lamang magkaroon ng dahilan na may flood control project. In-inspection mo ba ito, Vince Dizon? Yan po ang anomalya, Mr. Joke Prasco. Ngayon, para patunayan ko sa inyo. Ang congressman po kasi dyan, si Joke Prasco. Yan po yung Liloan ay bayan po yan ni Gwen Garcia. So, dyan nagagaling ang gobernador ng Cebu. Gumawa kayo ng ilog. Ipakita ko yung itsura ng ilog sa panahon na wala pa yung project. Yan ito ay nung wala pang project, pakita ko sa inyo. By petsa na February 19, 2024. Ito po. February 19, 2024. Dalhin natin dito sa February 12, 2023. Meron na, inumpisa na ninyo. Tapos tingnan natin ang project kailan sinimulan. March 7, 2022. Ayan. So, balik tayo. So, ngayon, sa 2022, April 12, 2023, andito na siya. Ayan. Tapos, yung dating ilog, ito, sinara nyo dito. Dito dapat lalabas ang ilog. Sinara nyo. Ito, galing ng Kutkot River. Galing dapat dito. Sinara nyo pinanggalingan. Tapos, tingnan natin sa petsa ng ang suspitsa ko, kaaway ata ni Joke Prasco may-ari ng lupa dyan kaya ginawa ng ilog. February, May 25, 20. Ito yung panahon na wala pang ilog. May 25, ano? Dito. Wala pa. Wala pa yung project na yun. Ito yung yung Kutkot River. Dito kayo tumabas. Yung dating ilog Kutkot River yan. Anomalya yan. Joke Prasco. Anomalya yan. Tapos tingnan natin doon sa anong petsa. Sa September 1, 2021. Wala pa yung dike na ginawa niyong ilog. Wala pa. Ito yung Kutkot River. Lumiliko dyan. Tapos dito kayo gumawa. Lagay natin doon sa... So, ang ibig po sabihin, okay, isara ko na yan. Ang ibig lang po sabihin, nagbuo na parang dike ang tubig. At dahil naging parang dike,
ay nabuhos na ngayon, tumaas ang tubig. Ganun po nangyari. Ay nako, dapat kung magaling kayo po, BBM, alamin nyo, in-inspection nyo sana ang mga flood control projects na depektibo sa lugar kung saan pupunta ang bagyo. O ngayon, ang bagyo papunta sa norte, dapat na inspection nyo lahat ng flood control projects dyan sa Isabela, sa dadaanan ng bagyo. Papunta, tatawid yan ng Pangasinan. O, dapat, tapos bumaba siya, Aurora. Inspeksyonin nila lahat ng flood control projects sa Aurora. Papuntang Bataan yan. Papuntang Sambales. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ninyo. Abnormal talaga itong mga presidente natin. O yan ha, magsishout out talaga ako. Inaasar na ako sa pagpaliwanag. Okay, kapatid, Dennis Kausing, Mira Sweet, Ayauri, ikaw, ang gago, puro ngawa ka ng ngawa, o galit sa akin. Kasi kakampi ka ni BBM. Greenheart, paano na ang taong bayan kung hanggang 2028 pa si Bangag, BBM? Kaya dapat tanggalin na yan. Pastor Rodi Rabi, Maria Alexandra Tugas, good evening po. Okay, good evening anak. Aladen Dail, sir, good evening. Lulu Principe, sobrang nakakalungkot ang mga kaganapan kaugnay sa Super Typhoon 1. Ngayon, 1 naman ang kinatatakutan natin. Rodi Rabi, Lingo, may siraulo, nakapasok, sir, to. Sino? Hayaan mo lang yun, siraulo na yun. Andrea Guico, watching from Singapore. Lolo Principe, tama po kay Dr. To. Walang mga puso, puro incompetent at insensitive. Aladdin Dial, sir, good evening. Shout out, watching from Neom, Tabuk City, Kisi. Dr. Toto, salamat sa information na pinaabot mo sa amin. Saka nakadismaya at inutil ang gobyerno at president. Lolo Principe, inuna pa ang launch ng libro ni Mrs. O yun, inuna pa yung party ni Mrs. Lisa Araneta Marcos. Rodi Rabi, Dr. Kausing, wala nang nangyari dyan sa flood ghost control. Nakuha na ang mga pera ng gobyerno ng mga kurakot at mastermind. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Leon Di Maulo, Bangag. Lolo Principe, inuna pa ang launch ng libro ni Mrs. Lisa Marcos na tinampukan ng party. Wala kang alam, Mr. Presidente, sobrang walang pakialam at sobrang bagal. Regine Ford, akalain mo ba naman ang ngayon na sila mag-deploy ng pagkain, dapat bago magbagyo, nakahanda na kung saan nakapwesto mga pagkain. Sorina Jabalya, ikaw talaga Rex Quetzalon, wala kang kwentang DSWD. Palitan na yan, dapat ilagay dyan si Governor Rinaldo Tamayo, yung gobernador namin, mas mabilis sa action yun. Sorina Jabalya, Dr. To, may buang na nakapasok sa live mo. Isako mo muna yan. Hayaan mo na lang siya. Mapadagdag naman niyang algorithm sa akin yan. Celso Alilano, weak pala talaga ang Pangulo. Tama si PRRD. Cassandra Daisy, Sarah Kausing, 2028. Wilfredo Gomez, ang alam lang niya paghahanda sa Nakawan. Yan ang number 3 sa board exam, si Electrical Engineering. Wilfredo Gomez, Brad ko yan sa Alpha Cosine Theta. Sorina Jabalia, like Dan. Cassandra Daisy, nasaan ang presidente? Tulog at baka busy sa kasisinghot. Kita mo naman, si Kuya Willie, kita mo naman, walang ilog, gumawa pa ng ilog. Parang gumawa kayo ng dam, aalsa ang tubig, at pag-alsa tubig, pagbubuhos, ay di, kawawa mga tao. Sorina Jabalia, like Dan, Cassandra Daisy, naasaan ang presidente, tulog at baka busy sa kasisinghot. Sorina Jabalia, kailangan gumuhit ng peta si B. Marcos Abdoy para malaman niya kung paano ang daloy ng tubig at para malaman kung saan ang mga ilog, kasi ang mga ilog na yan tinatambakan lang at
at na para matupad ang project. O Sorina Jabalia, Cassandra Daisy, pati rescue team, napapahamak o namatay ang 6 natin na sundalo. At bakit pinapagamit? Ibig sabihin po, depektibo ang helicopter na ginagamit. Anong klaseng Air Force yan? Para Jawod, saan ba nanggaling ang tubig po, sir? Nanggaling sa bundok ng Cebu, sa gitna. Ang haba, mahigit 100 kilometro ang tinawid. So ang runoff, yung pag-ipon ng tubig, iipon muna ng marami bago makarating sa bayan ng Liloan. Kaya ganun, daming nalulod. Para Jawod, tapos si Cassandra Daisy, nasa Europe pa, nagbakasyon ang congressman nila. Putsang na po nyeta to si Congressman Prasco. Nagbabakasyon pa sa Europe. Tapos ang mga tao niya doon sa Liloan nangangamatay. Paimbestigahan nyo na po kung saan ang galing ang tubig. Sorina Jabalia, lahat na ilog may garis lahat para diretso sa dagat. Kaya nga parang hindi nyo pa alam, kinakanta na nga ng asin yan eh. Dapat hindi nyo harangan ang ilog. Bantayan. Kinanta na nga ng asin yan. Ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Buksan at ang mararating mo. Oh, kay sarap mabuhay. Lalo na't alam mo kung saan papunta. Kaya, gising na kaibigan ko. Yan, gumising na kayo. Ibasura nyo ng mga politiko na walang kwenta. Sorina Jabalia, lahat ng ilog. Okay, tapos sa Pierre Pinto Sr., Hyacinth, 143. Tapos may pinapalitaw ng gobyerno na karamihan kuno ng Pilipino gusto mag-extend ng term si BBM. Potsa! Extend BBM. Mga disenyo yan ng mga walang kwentang utak. Cassandra Daisy, busy si Vince Dizon sa Davao. Nawala doon ng disaster. O nga no, sa Davao pumunta sa Cebu ang disaster. Anong klase? Dapat doon kayo nag-inspect. Ano ba? Vince Dizon, walang kwenta na tao to. Sorina Jabalia, yang si Bibi Marcos, Abdoy, walang kalam-alam. Ang pagka-presidente, paano niya namasikmura na umupo pa rin sa pwesto ng gobyerno na wala man niyang nalalaman. Cassandra Daisy, party sa Malacanang noon November 7 at may concert. So Ron Robert Go, a national calamity for 1 year. Baka hindi calamity ito. Baka martial law na ito. O Ron Robert Go, para di makaporma ang tao na magwiwilga sa 18 to 18 national calamity. Ginagawa na talagang sisirain nila yung rally ng Iglesia ni Cristo. Mark Colles, sumingot na lang sila. Ron Robert Go, di na daw natutulog si BBM. Yan. Ayan, nalalaman ninyo. Akala mo, gagawa ng ilog? Walang ilog, gagawa ng ilog para magkaroon ng project? Ng klase. Hoy, Joke Prasco, saan ka? Isa ka sa pumirma sa impeachment laban kay Sara, kaya ang kinita mo. Ito, yung mga congressman na pumirma, kumita. At ito po ang nakita papala natin.